Magandang oras mga card lover, mga kababayan. Ito na, meron ng part 2 yung video ni Ping Lacson, which is sinabi niya na meron tayong bagong miyaw-miyaw sa Senado. Aba, nagalit doon sa sinabi ni Ping Lacson si Amy Marcos. Tinamaan sa sinabi ni Ping Lacson na meron na namang nag-apply sa pagkamiyaw-miyaw. Wala na nga yung si Barsaga, meron na palang bago. Nagalit si Amy, sabi ni Amy, bakla yata itong si Lacson eh. Ay kung gusto ni Lacson, sabunutan kami ng buhok. Akala ni Amy Marcos wig yung buhok ni Ping Lacson. Ngayon, sumagot si Ping Lacson na yung kanyang mukha ay walang ritoke, kaya tinamaan na naman si Amy, di ba? Ritokada si Amy. Yung ilong ni Amy, ritoke. Yung kanyang baba, di ba? Ang laki-laki ng baba niya, ng haba-haba eh. Ngayon okay na, di ba? Yung balat niya noon ay talagang brown eh. Parang chocolate. Ngayon, maputi na si Amy. Kaya ritokada si Amy. Kaya sabi nga ni Ben Tolfo sa Bitag na, Amy, huwag kang tumaid yan sa ano mo, sa bakuran mo, mga ngamoy. Tingnan mo muna sarili mo bago ka magsabi. Isinabihan ba naman na bakla si Ping Lacson? Tapos sabunutan daw niya sa buhok para matanggal yung wig. Hindi wig eh. Tunay naman yung buhok ni Ping Lacson. Noon nga, nung medyo bata pa to si Ping Lacson, ay idol ko to eh, kasi magaling yan magsuklay ng kanyang buhok. Ano yan eh, parang bagets yan noon eh, di ba? Saka gwapo yan. Ngayon, kumulubot na yung muka, pero makikita mo pa rin na may pagkamatso pa rin. Okay, so ito na ang video courtesy sa atin ng PTV4 atin panoorin. Bunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Oh. Okay, so ang video na pala na ito ay re-edit by Pinas News. Kudos sa Pinas News TV sa balitang ito na binigyan natin ng reaksyon. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Ayan. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Ayun. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. Nako. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ko, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Nako. Ano ba naman itong si Amy Marcos? Wala nang maitapon kay Ping Lacson eh. Pinagsabihan pa na bakla kung maalala nyo yung kuratong baliling, talagang macho ito eh. Di ba mga kababayan? Ano yan eh. Sa panahon ng kuratong, makikita naman natin kung anong role doon ni Ping Lacson. Kaya dito, tinamaan talaga si Amy. Pustiso ang ipin ni Amy. Pasaring yan ni Ping Lacson, di ba? Ilong niya, niritoke. Ano pa? Marami yung sinabi ni Ping Lacson kanina. Of course, yung baba, di ba? Niliitan yung baba eh. Kaya, ay huwag magtapon ng dumi sa ibang tao. Tingnan mo na yung sarili, di ba? Kung walang masabing ibang isyo, tahimik na. Yun ang maganda. Okay, balik tayo sa video ni Pinas News. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong, I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni na Tito Soto at Gringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. On Monday, January 19,
we will resume the Blue Ribbon Committee hearings to further clarify some issues surrounding the flood control anomalies. Hence, we'd like to know more about the so-called Cabral files, Naku. not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. In fact, we're also sending an invitation to the Speaker of the House of Representatives. But we prefer to get it from the original and official source itself, the DPWH, Department of Public Works and Highways. In this regard, we are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be in the possession of the department and which the Blue Ribbon Committee needs to further enhance our inquiry and investigation. Okay, so ito na mga kababayan. Malalaman na kung ano ang totoong laman ng tinatawag na The Cabral Files. Kasi yung kay Libiste, yun ay edited eh. Yun ay printed lang, hindi yun yung galing sa original sa computer. Itong ipipresenta sa The Blue Ribbon ay galing yan sa computer ng DPWH na kinuha ng ombudsman. Noong madisgrasya si Cabral, kinuha kagad yung mga computer. Baka merong hindi pa na-delete na importanteng files. Pero magtaka tayo na sana talaga yung cellphone ni Cabral. Di ba? Siyempre, nandun yun sa mga nag-rescue sa kanya eh. Sinafety kagad, tinago yung cellphone. Nandun kasi yung mga tawag, kung sino yung huling tumawag, sino yung huling nag-threat sa kanya, malalaman sa cellphone. Ang mga transaction, malalaman. Ang transaction, hindi yan makikita sa computer files eh. Nasa cellphone yan. Yung mga tawag, mga text. Okay, patuloy tayo sa Pinas News. Atin na pakinggan muli si Ping Lacson. Nag-usap na kami ni Secretary Vince tungkol dito last Monday at kung ano-ano mga files at dokumento ang kailangan namin. In relation to this, I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. Okay, so ito namang si dating Secretary Bunuan, di ba? Parang pinukyo yung ilong eh. Kapag itong naglalay, kapag hindi nagsabi ng totoo, di ba? Humahaba yung ilong ni Pinocchio, yung kay Bunuan naman ay lalong kumakalat yung kanyang ilong, lalong nagiging pango kapag nagsalita ng hindi totoo. Grabe no, iniiba yung nag-submit kay PBBM ng mga coordinates sa sumbong sa Pangulo. Si Bunuan ay gumagawa ng mga peaking coordinates sa mga project para hindi matagpuan ng mga project. Kasi walang project. Kasi ghost nga eh. Kaya itong si Bunuan dapat makulong to eh. Tahimik-tahimik lang, mukhang mukhang hilong talilong, mukhang hilong talong. Yung ilong niya pumapango eh. Kapag na siya, natatakot na. Kumakalat yung ilong, dahan-dahan na kumakalat eh. Yung kay Pinocchio naman eh, tumatangos. Grabe naman tong si Bunuan no. Ginagago ang gobyerno eh. Gumagawa ng mga location, ng mga itong longitude, latitude, kung saan daw yung project, pero kapag puntahan, wala. Napakahayop. Hindi na sangkot si Bunuan eh. Di ba nakikita natin? Si Bernardo, dating sekretary, sangkot. Si Cabral, sangkot. Si Bunuan, libre. Kaya ito, isasabina na si Bunuan sa susunod na investigasyon. Dapat makulong itong matandang to. Bait-baitan lang yung mukha eh, parang Pinocchio.
Okay, patuloy tayo. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on Ayan. previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department, and which they are now trying to rectify by comparing the records in their multi-year planning and scheduling, or MIPS, MYPS, project and contract management application, or PCMA, and other related documents that remain intact and in the possession of the department. Second, we would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Discayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former Speaker and the Discayas. Okay, so ito na yung katapusan din ni Romualdez ngayon, mga kababayan. Dahil kapag na-connect yan na meron palang connection yung Discaya at Romualdez, ay matulad yan kay Saldico. Matingnan na rin kung ano yung ilan yung luxury cars ni Romualdez, ilan yung kanyang yate, submarino, condominiums, mansions, aeroplano, jet plane, helicopters, di ba? Nang katulad na kay Saldico. Kasi naririnig natin na itong si Martin ay maraming pera, namimigay daw yan sa Kongreso. At itong si Saldico, yung dalawa, yan yung pinakamayaman dyan sa Kongreso. Ngayon, pagkatapos ni Saldico, ay si Martin naman tong babanatan. Walang sinasanto kahit pinsan ni PBBM. Ano kasi ito itong si Discaya ay merong binabanggit na, di ba yung last na testimonial ni Sara Discaya, sabi niya na hindi lang naman kami ang nagkapera, mas malaki pa nga sa inyo kaysa amin. Yun ang sabi ni Sara Discaya Tinutukoy niya yung mga malalaking proponent na binibigyan. Isisiwalat na daw yan ni Sara Discaya kung sino ang mga yan. Ang iba nagsabi, dawit daw si Marcoleta, kaya dipinsa si Marcoleta na magiging state witness ang mga Discaya para hindi makulong. Pero walang nagawa si Marcoleta dahil kay Ping Lacson at Tito Soto. Diba? Kaya dito na, ilaglag na ng mga Discaya kung sino yung mga senador na yan at congressman at tumatanggap ng napakalaking pera na hindi lamang mga Discaya. Sabi ng mga Discaya, kami lang kinukulong nyo tapos kayo nandyan lang. Itabla-tabla na tayo kung ganun. Yun ang sabi ng mga Discaya, na tabla-tabla na. Kaya lalong umiinit, lalong umuusok itong issue ng DPWH, flood control scam, dahil nga marami ng malalaking pangalan ngayon ang nadadawit. At si Romualdez ay papunta na rin sa kanyang katapusan. Nako, mga kababayan, parang nobela lang, parang telenovela itong nangyayari sa ating gobyerno. Pero ang masama diyan, ang Senado at Kongreso ay walang nagagawa kundi away ng away na lang at hindi nakikita ang totoong nangyayari sa labas, which is pinag-usapan gira na sa labas, di ba? Greenland aagawin ni Donald Trump para hindi makapwesto ang Russia at China. Di ba? Iran bombahin ni Donald Trump. Ano pa mga isyu ngayon? Ang isyu ngayon ay Indonesia bumibili ng submarino at mga makabagong jet fighter. Sino ba ang kalaban nila? Di ba? Kapitbahay natin yan Ang Pilipinas nahuhuli dahil pinag-usapan palagi ay paano magnakaw, sinong nagnakaw, ang layo-layo. Ang layo-layo natin sa event, kung anong current events ngayon. Okay, anong masasabi niyo dito mga kababayan sa pilit na pagdawit ni Ping Lacson kay Romualdez sa mga Discaya, at kapag napatunayan ito na mayroong koneksyon
Si Romualdez sa mga diskaya, lagot na. Parang saldi ko din ang dating. Pag-comment sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang sa ating channel na kabisita, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong. Hanggang sa muli. Paalam at ingat ang lahat.